Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kaniyang pananalita. Lumapit sila sa kaniya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturoy ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo. Titingnan ko." At kanilang binigyan siya. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa Kaniya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. At sila'y namangha sa Kaniya. Ginamit ng mga Pariseo at ilang kampon ni Herodes ang usapin ng buwis upang siluin si Jesus. Ito ay paraan nila upang anuman ang lumabas sa bibig ni Jesus ay magiging paraan o kasangkapan upang siya ay dakpin at patayin. Subalit sa sitwasyon na iyon, maliwanag ang kaisipan at talino ng Diyos. At sila'y namangha sa Kaniya. Sa Ingles, amazed. Kapag ikaw ay namangha, hindi mo inaasahan ang iyong makikita at maririnig. Kapag ikaw ay namangha, mayroong hindi lamang bago, kung hindi malalim na pag-unawa sa presensya ng Diyos. Kaya't ang talino ni Jesus, ang talino ng Diyos, ay hindi kailanman pwedeng pantayan ng talino ng tao. It is the wisdom of God that brings us into His presence. Ang talino ng Diyos, ang wisdom ng Diyos, ang siyang nagbibigay sa atin ng apoy upang patuloy na maniwala at magpunyagi sa buhay na ibinibigay ng mundo. Ang sitwasyong kung saan ang mga Pariseo at mga kampon ni Herodes ay nagpipilit pantayan ang talino ng Diyos ay isang paraan ng kaisipan ng tao. Ang kapalaluang palagi nilang tinetest o palagi nilang gustong tingnan ang isasagot ng Diyos. Palagi nilang gustong siluin ang Diyos.
Gusto nilang ilagay ang Diyos sa kanilang sariling kaisipan. Na para bang ang talino nila ang magdidikta kung ano ang gusto kong paniwalaan. Para bang they put God in a box. Hanggang doon lang ang pagkilala ko sa Diyos. Hanggang doon lang ang kaniyang kapangyarihan. Kaya inilalagay natin minsan sa ating karanasan na ang Diyos ay hanggang doon lamang. Hindi po, mapapahiya tayo. Katulad ng nasa Salmo, ang 1 araw o 1,000 araw ay walang pagkakaiba sa Diyos. Ang 70 taon o 80 taon sa malalakas ay walang pagkakaiba sa Diyos. Kailanman, hindi mapapantayan ng tao ang wisdom ng Diyos. Kaya nga tayo tao at siya ay Diyos. Hindi natin maaarok ang lalim, ang lawak, ang taas ng kaisipan ng Diyos. Ang tangi lamang nating magagawa ay sumampalataya at magpasailalim sa kaniyang salita. Sapagkat ang kaniyang salita ay makapangyayari. Ang kaniyang salita ay nakakapagpanibago. Ang kaniyang salita ay nakapagbibigay ng biyaya sa mga taong kumakapit at nagpapasailalim sa kaniyang kapangyarihan. Sapagkat kailanman ang taong mayayabang ay ibabagsak ng Diyos sa panahong kaniyang tinuran. Sa atin pong pagpapatuloy ng pag-unawa sa karunungan ng Diyos, huwag natin hayaang tayo ang magbigay ng limitasyon sa Kaniya. Hayaan nating ang Diyos ang magbunsod ng karunungan sa ating buhay. Sapagkat ang Diyos ay nagsasalita sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Bakit ka natanggal sa trabaho? There is wisdom behind that. Bakit ka pumapasok sa mga problema? There is wisdom behind us. Mayroon pong karunungan ng Diyos kung bakit nangyayari ang mga bagay sa ating buhay na hindi natin inaasahan. Unawain natin ang karunungan ng Diyos sa pagkamatay ng iyong anak. Unawain natin ang karunungan ng Diyos kung bakit ka hindi natuloy sa pag-abroad. Unawain natin ang karunungan ng Diyos kung bakit nangyayari ito sa ating buhay. May dalawang sagot. Baka po katulad tayo ng Pariseo na inilalagay ang Diyos sa kakitigan ng ating isip. O baka hayaan natin na ang Diyos sa kaniyang karunungan ang magdala sa atin sa ating pangarap sa buhay. Hindi po natin pwedeng pantayan ang karunungan ng Diyos. Hayaan natin na ang kaniyang karunungan ang gumabay kung ano ang ating magiging katapusan sa ating buhay. Na kung tutuusin, tayo'y alikabok sa kaniyang paningin. Ang kailangan natin ay ang pagpapakumbaba at pagpapakasakop sa kaniyang kapangyarihan.
Pagpalain tayo ng poong may kapal.